Pagkatapos kong maging biyuda, sinabi sa akin ng anak kong babae, either magtrabaho ka o ilalabas kita sa kalye. Sa sobrang desperasyon, pumayag akong maging tagapag-alaga ng isang paralisadong bilyonaryo. Sa mismong unang gabi, natigilan ako sa nangyari. Salamat at nandito ka. Sundan mo ang kwento ko hanggang sa dulo at magkomento ng lungsod na pinapanoodan mo para makita ko kung gaano kalayo na ang naabot ng kwento ko. Ang mga bulaklak pa sa libingan ni Dante ay nalalanta pa nang bigyan ako ng ultimatum ng anak ko. Nasa kusina ako, parehong kusina kung saan nagluto ako ng libu-libong pagkain para sa pamilya natin nang pumasok si Harleen na may ganoong tingin sa mukha. Yung tingin na ibig sabihin ay nakapagdesisyon na siya tungkol sa isang bagay at walang saysay ang nararamdaman ko. Nay, kailangan nating mag-usap. Inilagay niya ang mamahala niyang bag sa counter na may matalim na tunog. Sa edad na 42, minana ni Harleen ang matibay na panga ng tatay niya, pero wala ang init ng loob nito. Hindi na gumagana yung arrangement na to, hindi ko na kayang suportahan ka. Nanginginig pa ang kamay ko habang hinahawakan ko ang coffee pot. Anong arrangement, anak? Yung pagtira mo rito sa bahay ko? Matigas ang boses niya, parang negosyo. Iniwan sa akin lahat ng daddy, naalala mo ba? At hindi ko na kayang buhayin ka pa. Nalaglag ang tasa ng kape mula sa kamay ko, nabasag sa tiles. Kumalat ang kayumangging likido sa puting piraso ng tiles na parang ang buhay ko ay nagkakawatak-watak. Harleen, 3 linggo pa lang mula nang mamatay ang daddy mo. Alam ko, sagot niya na hindi man lang tumingin sa gulo. Pero ang buhay, patuloy pa rin, Nay. May sarili akong pamilya na iniisip, sarili kong bills. Lumuhod ako para pulutin ang mga piraso. Ang tuhod ko sa edad na 68 ay nagrereklamo. May isa to pension ako. Hindi gaanong malaki pero kaya kong mag-ambag ng 8,000 bawat buwan. Tumawa si Harleen pero walang katatawanan. Hindi yan sapat kahit sa kuryente at tubig. Tingnan mo, iniisip ko na to at may solusyon ako. Tumigil ako sa paglilinis at tumingala sa kanya. Ang anak ko, ang baby na inuugoy ko sa maraming gabing walang tulog. Ang batang dating sumisilong sa kama ko kapag may bagyo. Anong solusyon? May trabaho. Private nursing. Maganda ang sweldo. Kinuha niya ang cellphone at ipinakita ang listing. Kailangan ng lalaking to ng round-the-clock care. Dati kang nurse bago ka nag-asawa kay daddy. Perfecto yan. Nalunod ang tiyan ko. Harleen, higit 40 taon na akong hindi nagtatrabaho bilang nurse. Nagbago na ang gamot. Hindi ko na alam kung paano, hindi naman medical nursing, Nay. Mas katulad ng companionship, tulong sa pang-araw-araw na gawain. Kaya mo yan. Nang nag-scroll na siya sa phone, nakipag-ugnayan na ako sa kanila. May interview ka bukas. Tumayo ako ng dahan-dahan, may hiwa pa rin ng ceramic sa palad. At kung hindi ako matanggap, tumingin na si Harleen sa akin at nakita ko ang sagot sa mata niya bago pa siya magsalita. Kung hindi, kailangan mong maghanap ng ibang matitirhan. Pasensya na, Nay, pero hindi ko na kayang dalhin ka habang buhay. Kinabukasan, nakatayo ako sa labas ng isang malaking bahay na parang galing sa pelikula. Ang daanan papasok ay mas mahaba pa kaysa sa dating kalye namin. Nanginginig ang kamay ko habang pinipindot ang doorbell, iniisip kung paano nagkaroon ng ganito ang buhay ko. Sa edad na 68, nag-a-apply ako ng trabaho na hindi ako qualified dahil itinaboy ako ng sarili kong anak. Isang matigas na itsura na babae na mga 50 ang nagbukas ng pinto. Rack Santos, ako si Patricia, ang house manager ni Emit Hernandez. Pasok po kayo. Mas nakakatakot pa ang loob kaysa sa labas. Marmol na sahig, kristal na chandelier, mga painting na siguro mas mahal pa kaysa sa kinita ko sa buong karera ko bilang nurse. Pinangunahan ako ni Patricia sa mga hallway na may mga portrait ng mga taong mukhang hindi kailanman nag-alala sa pera. Kailangan ni M.E. Hernandez ng tulong sa karamihan ng pang-araw-araw na gawain, paliwanag niya habang naglalakad. Paralisado siya mula sa baywang pababa matapos ang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Kasama sa trabaho ang tirahan at pagkain, plus napakagandang sweldo. Huminto kami sa harap ng double door. Bago po tayo pumasok, dapat ko pong ipaalam, mahirap makasama si M. Hernandez. 17 tagapag-alaga na ang nag-alis sa nakaraang 2 taon.
Nalungkot ang puso ko. 17. Ano ba ang pinasok ko? Binuksan ni Patricia ang pinto at lumitaw ang malaking library na may floor-to-ceiling windows na tanaw ang maayos na hardin. At doon, sa wheelchair malapit sa bintana, nakaupo ang isang lalaki na may pilak na buhok at matibay na mukha na siguro nakakabighani noong bata pa. Hernandez, si Santos po ito, ang kandidatang napag-usapan natin. Lumiko ang wheelchair niya patungo sa amin at naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Ang mata niya ay asul, yung malalim na asul na makikita lang sa lumang larawan o alaala. Nang magtama ang tingin namin, may kumislap sa mukha niya. Pagkilala? Pagkalito? Hindi ko matukoy. Enrique Santos. Malalim at may kulturang boses niya, may bahagyang kakaiba. Maupo ka. Umupo ako sa upuan sa harap niya, sinusubukang baliwalain ang mabilis na tibok ng puso ko. May kakaiba sa mukha niya, sa paraan ng pagtingin niya sa akin, na nagpapaikot sa dibdib ko ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Sabi ni Patricia na dati kang nurse, sabi niya. Pero hindi inalis ang tingin sa mukha ko. Para bang pinag-aaralan niya ako, naghahanap ng isang bagay. Opo, sir. Matagal na yon, bago ako nag-asawa, mas matatag ang boses ko kaysa sa nararamdaman. At kamakailan lang namatay ang asawa mo. Hindi tanong yon. Nakikiramay ako sa iyo. Salamat po. Tumuwo ako sa kamay ko, suot pa ang singsing ni Dante. Mahirap po talaga. Nang tumingala ulit ako, nakatitig pa rin si Terence Hernandez sa akin nang may matinding, halos desperadong ekspresyon. Nagkita na ba tayo noon, Enrique Santos? May pamilyar sa iyo. Nalamig ang dugo ko. Pinilit kong umiti ng magalang. Hindi po siguro, Enrique Hernandez. Matatandaan ko po siguro. Pero habang sinasabi ko iyon, tumutunog ang alarm sa isip ko. Dahil may pamilyar din sa kanya. Ang hugis ng bibig, ang paraan ng pagtingala ng ulo kapag nagsasalita. May nagpapanginig sa kamay ko at humihinto sa hininga ko. Siguro hindi, bulong niya. Pero mukhang hindi siya kumbinsido. Sabihin mo nga, Enrique Santos, bakit mo gustong kunin ang posisyong ito? Ang tapat na sagot, desperado ako. Naitinaboy ako ng anak ko at wala akong mapuntahan. Nasa edad na 68, pagod na ako para magsimula ulit. Pero wala akong pagpipilian. Sa halip, sinabi ko, naniniwala po ako sa pag-aalaga sa tao. Lagi na po. May lumambot sa ekspresyon niya. At hindi ka natatakot sa mahihirap na sitwasyon. Naisip ko ang malamig na mata ni Harleen, ang paglilinis ng nabasag na tasa habang nanonood siya, ang pagtulog sa guest room ng sarili kong bahay dahil inilipat na niya ang gamit sa master bedroom. Hindi po, sir. Hindi po ako natatakot. Tumango ng dahan-dahan si Terence. Patricia, pwede bang kami muna lang? Pagkaalis ni Patricia at pagsara ng pinto, lumapit si Terence sa wheelchair. Enrique Santos, magiging tapat ako sa iyo. Hindi ako madaling trabahuhin. Demanding ako, mapili at hindi ko pinapalampas ang mga walang kwenta. Pero kung tatanggapin mo to, tratuhin ka ng may respeto at babayaran ng mabuti. Napakabuti. Binanggit niya ang sweldo na nakapagpaikot sa ulo ko. Mas malaki pa kaysa sa pinakamabuting taon ni Dante. Pero, dagdag niya, kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. Hindi tsismosa sa personal na buhay ko o tinatrato akong invalid. Kaya mo ba iyon? Tumingin ako sa malalim na asul na mata at naramdaman ulit ang kakaibang pagkilala. Opo, Enrique Hernandez, kaya ko po. Mabuti. Inabot niya ang kamay para makipag-shake. At nang maghawak ang daliri namin, may kuryenteng dumaloy na walang kinalaman sa static. Maligayang pagdating sa bahay ko, Hilda. Ang paraan niya ng pagbigkas ng pangalan ko, malambot at halos may paggalang, nagpalagpas sa tibok ng puso ko. Mabilis kong binawi ang kamay, sinasabi sa sarili na iniisip ko lang. Biyuda ako, lola na. Wala akong karapatang makaramdam ng kahit ano sa lalaking to. Pero habang pinapakita sa akin ni Patricia ang kwarto ko mamaya ng gabi, hindi ko maalis ang pakiramdam na nagbago ang buhay ko sa paraang hindi ko inaasahan. At ang paraan ng pagtingin sa akin ni Terence Hernandez, na parang nakikita niya ang multo mula sa nakaraan, ay nagpapataka kung may malalaman akong bagay na sinubukan kong kalimutan sa loob ng 48 taon.
Ang unang linggo ko sa mansyon ni Hernandez ay parang maganda pero bilangguan. Ang kwarto na ibinigay sa akin ni Patricia ay mas malaki pa kaysa sa dating apartment namin ni Dante. May sariling sitting area at banyong kumikislap na parang sa luxury hotel. Pero tuwing umaga akong gigising, nararamdaman ko ang bigat ng bagong realidad ko. Sa edad na 68, parang live-in katulong ako. Si Terence ay eksakto sa babala ni Patricia, demanding, mapili, at matalim ang dila kapag hindi tama ang ginawa. Gusto niya ang kape niya eksakto 7 oras 15 minuto, hindi 7 oras 20 minuto. Dapat ayos ang pagkakaayos ng dyaryo niya. Matibay ang schedule ng gamot at Diyos na gumawa kung maging 1 minuto lang late ako. Pero may mga sandali, tahimik na sandali, sa pagitan ng utos at puna niya na mahuli ko siyang nakatingin sa akin nang may parehong matinding tingin mula sa unang pagkikita namin. Parang sinusubukan niyang lutasin ang palaisipan na nakakabahala sa kanya sa loob ng maraming taon. Hilda, sabi niya isang Huwebes ng umaga habang inaayos ko ang breakfast tray niya. Unusual na pangalan iyan. Family name. Tumigil ako sa paghiwa ng grapefruit. Pangalan po ng lola ko. German po siya. German, paulit-ulit niyang tanong ng may pag-iisip. At saan ka lumaki? Dito at doon po. Neutral ang boses ko, pero bahagyang nanginginig ang kamay. Madami pong galaw ang tatay ko dahil sa trabaho. Hindi buong kasinungalingan. Madalas kaming lumipat, pero hindi dahil sa trabaho, kundi sa pagtaka sa utang at sugal ng tatay ko. Pero mas mabuting ilibing ang ilang alaala. Nang hapong yon, habang natutulog si Terence, tinapos ko na ang pagbubukas ng 3 kahon na pinayagan ni Harleen na dalhin ko mula sa bahay. Karamihan ay practical, damit, ilang libro, jewelry box. Pero sa ilalim ng huling kahon, nakabalot sa tissue, may nakalimutan na akong hawak. Ang lumang photo albums ko. Inilagay ko sila nang hindi iniisip, siguro dahil nasa nightstand ko sila noong unang mga gabing mag-isa pagkatapos ng libing ni Dante. Ngayon, nakaupo sa eleganting upuan sa tabi ng bintana ng kwarto ko, binuksan ko sila nang nanginginig ang daliri. Ang unang album ay mula sa kasal namin ni Dante. Mga wedding photos, larawan ng baby Harleen, family vacations, isang buhay ng maingat at respetadong alaala. Inilagay ko sa tabi at hinawakan ang mas lumang isa, yung bihira ko nang tingnan. Ang cover ay faded blue leather, bitak sa sulok. Sa loob ay mga larawan mula sa buhay ko bago si Dante, bago ang kasal at pagiging ina, at ang maingat na buhay na binuo ko. Ang unang ilang pahina ay inosente, high school graduation, mga kaibigan sa nursing school, mga magulang na bata at puno ng pag-asa. Pero habang binubuksan ko ang mga pahina, bumibilis ang hininga ko. Sa page 12, may larawan na nagpalingid sa mundo. Ako, 20 taong gulang, nakasuot ng dilaw na sundress na tinahi ko mismo. Mahaba at maitim ang buhok ko, may ribbon. Tumatawa ako sa sinabi ng photographer, nakataas ang ulo ng buong kagalakan. At katabi ko, nakayakap sa baywang ko at may ngiting nakakapagpabighani, isang binatang may maitim na buhok at nakakamatay na asul na mata. Terry Hernandez. Nanginginig ng husto ang kamay ko na halos malaglag ang album. Terry, hindi Terence. Terry na mahilig sa jazz music at chocolate ice cream at sa itsura ko sa dilaw na damit na iyon. Terry na nangako na pakasalan ako pagka mayaman na siya. Terry na humalik sa akin goodbye sa train platform 48 taon na ang nakalipas at hindi na bumalik. Tinitigan ko ang larawan hanggang masakit ang mata ko, sinusubukang ipantay ang binatang iyon sa pilak na buhok na lalaki sa wheelchair sa baba. Pareho ang mga tampok, mataas na pisngi, matibay na panga, mata na parang nakakakita hanggang kaluluwa. Pero si Terry ay mainit, masigasig, puno ng pangarap at ligaw na plano para sa future natin. Si Terence Hernandez ngayon ay malamig, kontrolado, mapait. Ano ang nangyari na nagbago siya mula sa isa patungo sa isa pa? Binuksan ko ang susunod na pahina ng nanginginig. Mas maraming larawan, Terry at ako sa county fair na nagbabahagi ng cotton candy. Terry na nagtuturo sa akin sumayaw sa maliit kong apartment habang binabangag ng kapitbahay ang kisam. Terry at ako sa tabi ng lawa, nakasandal ang ulo ko sa balikat niya, pareho kaming naniniwala na kaya ng pag-ibig ang lahat. Ang huling larawan ay kinuha sa umaga nang umalis siya. Nakaupo kami sa train platform, ang maleta niya sa paa. Umiiyak ako.
Naalala ko ng malinaw yon. At siya, hinahawakan ang mukha ko, nangangako na babalik siya sa loob ng 2 taon, sapat na mayaman para ibigay ang lahat ng deserve ko. Gagawa ako ng pangalan ko, Hilda, sabi niya, makapal ang emosyon sa boses. Bubuo ako ng imperyo at babalik ako para sa iyo. Maghihintay ka ba? At nangako ako. Diyos ko, seryoso ako. Pero ang 2 taon ay naging 3, 4. Nagiging bihira ang sulat niya hanggang tumigil na. Narinig ko ang balita na naging matagumpay siya sa real estate, pero noong panahon na iyon, nakilala ko na si Dante, matamis at matatag na Dante, na nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Hindi kailangang sakupin ang mundo para patunayan ang halaga. Nagpakasal kami ni Dante 6 na buwan bago dumating ang balita na babalik na si Terence. Ang sulat na iyon ay nakatago pa rin sa likod ng huling larawan. Kinuha ko ito ng nanginginig kahit alam ko na ang bawat salita. Si Dearest Hilda, simula sa matapang niyang sulat kamay. Nagtagumpay na ako. Lahat ng ipinangako ko sa iyo at higit pa. Babalik ako sa susunod na buwan at sisimulan na natin ang buhay natin. Binili ko na ang bahay natin at hindi ko na makapaghintay na buhatin ka papasok bilang misis ko. Lahat ng pag-ibig ko, pangarap at bukas ay sa iyo. Magpakailanman, Terry. Ang petsa ng sulat ay 3 linggo pagkatapos ng kasal ko kay Dante. Pinindot ko ang sulat sa dibdib at naramdaman ang luha sa mukha ko. Sa lahat ng taon na iyon, kinumbinsi ko ang sarili na nakalimutan na ako ni Terry, na ang mga pangako niya ay walang laman na salita ng binatang lasing sa ambisyon, pero tinupad niya ang salita. Bumalik siya para sa akin. Ako lang ang nabibilang na sa iba. May mahinang katok sa pinto na nagpalundag sa akin. Mabilis kong itinago ang album at sulat sa ilalim ng unan at pinunasan ang mata. Pasok. Pumasok si Patricia na may pag-aalala. Rax Santos, hinahanap ka po ni Emily Hernandez. Mukhang agitated siya. Inayos ko ang buhok at sinundan si Patricia pababa, ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Naalala ba niya? Kaya ba siya nakatingin ng ganoon? Nakita ko si Terence sa study niya, nakatitig sa labas sa hardin. Nang marinig niya ang yabag ko, lumiko ang wheelchair, at nakita ko ang ibang ekspresyon. Hindi na ang malamig na kontrol, kundi isang bagay na hilaw, mas mahina. Hilda, sabi niya ng mahina, may itatanong ako at kailangan ko ng totoo. Pinagsama ko ang kamay ko para itago ang pagyanig. Siyempre po, Jimmy Hernandez. Nakapunta ka na ba sa Millbrook? Maliit na bayan, mga 2 oras sila garito. Nahinto ang hininga ko. Ang Millbrook ay kung saan ako lumaki. Kung saan ko nakilala si Terry, kung saan ako unang umibig. Hindi po siguro, sinungaling ko. Pero ipinagkanulo ako ng boses. Tinitigan ni Terence ang mukha ko nang may matalim na asul na mata. May diner doon. Murphy's, kung hindi ako nagkakamali at maliit na lawa kung saan nagpupunta ang mga kabataan tuwing linggo. Nawala ang kulay sa mukha ko. Murphy's Diner, kung saan binibilhan ako ni Terry ng cherry coke at nagbibiro hanggang sumakit ang tiyan ko sa kakatawa. Ang lawa kung saan niya ako unang hinalikan sa ilalim ng bituin. Enrique Hernandez, siguro po ay may nalilito kayo sa akin. Pero nakita ko sa mata niya na hindi siya nalilito. Nahuhulog na ang maskara ng malamig na kontrol, nagpapakita ng lalaking minsan kong minahal ng buong puso. Siguro, sabi niya ng mahina, pero hindi inalis ang tingin. Habang tumatalikod ako para umalis, narinig ko ang bulong niya na halos magpabagsak sa tuhod ko. Dilaw na damit. Lagi kang maganda sa dilaw. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Tuwing ipinipikit ko ang mata, nakikita ko ang mukha ni Terry noong bata. Naririnig ang pangako niyang babalik para sa akin. At sa baba, ang lalaking naging siya ay siguro gising din, pinagsasama ang parehong alaala na sumisira sa puso ko. Sa kinabukasan, nagdesisyon ako. Hindi ko na kayang magkunwari. Ang pagpapanggap ay sumisira sa akin at malinaw na naaalala na ni Terence, ni Terry, nang higit pa bawat araw. Mas mabuting harapin ang katotohanan kaysa hayaang sirain tayo ng dahan-dahan. Nakita ko siya sa conservatory na nagbabasa ng dyaryo. Ang sinag ng araw sa salamin na dingding ay tumama sa pilak ng buhok niya at sa isang sandali, nakita ko ang parehong bersyon niya, ang binatang puno ng pangarap at ang matagumpay pero malungkot na lalaki. Magandang umaga, Yenrik Hernandez.
Inilagay ko ang kape niya sa tamang lugar, matatag ang kamay ko. Hilda, tumingala siya mula sa dyaryo, at nakita ko ang pagod sa asul na mata. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Hindi po, sabi ko ng tapat. Kayo po ba? May multo ng ngiti sa labi niya. Hindi. Iniisip ko ang dilaw na damit at cherry coke sa Murphy's Diner. Nahinto ang hininga ko. Wala nang saysay ang pagtanggi. Masyadong matamis ang cherry coke. Sinabi mo lagi na vanilla na lang pero matigas ulo ako. Isinara ni Terence ang mata at nang buksan niya ulit, may ningning ng luha. Hilda Marie Reyes. Suot mo ang locket ng lola mo at may peklat sa kaliwang tuhod mula nang mahulog ka sa bisikleta noong 8 ka pa. Hawakan ko ang leg ko kung saan dating nakalocket. Binigyan mo ako ng singsing, maliit na pilak na may pangako na papalitan mo ng diamante balang araw. Mayroon pa rin ako. Halos bulong ang boses niya. Dala ko yan sa loob ng 48 taon. Nagtitigan kami sa pagitan ng espasyo na naghihiwalay sa amin. Hindi lang ang ilang talampakan sa pagitan ng wheelchair niya at kinatatayuan ko, kundi ang mga dekada ng ibang buhay, ibang desisyon, ibang uri ng pag-ibig. Bakit hindi mo sinabi kung sino ka? Tanong niya. Umupo ako sa upuan sa harap niya, bigla kong naramdaman ang bawat isa sa 68 taon ko. Dahil natakot ako. Dahil hindi na ako ang dalagang naaalala mo. Dahil huminga ako ng malalim, hindi ka na rin ang binatang naaalala ko. Tumango ng dahan-dahan si Terence. Nang bumalik ako at nalaman kong nag-asawa ka kay Dante Santos, gusto kitang kamuhian. Sinabi ko sa sarili na hindi mo talaga ako minahal, na naghihintay ka lang ng mas maganda. Hindi totoo yon, sabi ko ng malakas kaysa inaasahan. Naghintay ako, Terry. Naghintay ako hanggang hindi ko na kaya. Tumigil ang sulat mo at akala ko di. Pinunasan ko ang luha. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi ko kailanman tinigilan ang pagsusulat, sabi niya ng mahina. Pero ang mga partner ko sa negosyo ay kinumbinsi ako na ang probinsyanang dalaga ay makahahadlang sa akin. They intercepted my letters, sinabi na nag-move on ka na. Pagka-realize ko kung ano ang ginawa nila, kasal ka na. Ang kalupitan nito ay tumama sa akin na parang suntok. Sa lahat ng taon na iyon ng pagdududa, ng pakiramdam na iniwan, habang sinusubukan ni Terry na makipag-ugnayan sa akin. Naghara ko ng private investigator para subaybayan ka, dagdag ni Terence. Alam ko it sounds terrible, pero kailangan kong malaman na masaya ka. Alam ko nang ipinanganak si Harleen, nang lumipat kayo sa bahay sa Maple Street, nang mapromote si Dante sa bangko. Alam ko pa nga nang magkasakit siya. Tinitigan ko siya, gulat. Pinanood mo ako sa loob ng 48 taon mula sa malayo. Hindi ako nakialam, hindi ko sinubukang makipag-ugnayan. Kailangan ko lang malaman na okay ka. Kinuha niya sa bulsa ng jacket ang maliit na velvet box at patuloy na umaasa na balang araw, sa paano man, ibabalik tayo ng tadhana. Nang nanginginig ang kamay, binuksan niya ang box at lumitaw ang pilak na singsing na ibinigay niya sa akin noon. Yung ibinalik ko sa kanya nang umiiyak isang araw bago ang kasal ko kay Dante, hindi makayanan ang suot ng pangako ng iba habang nangangako ng buhay kay Dante. Pinanatili mo, bulong ko. Pinanatili ko ang lahat. Bawat larawan, bawat sulat mo, bawat alaala, tumungo siya sa singsing. Hindi ako nag-asawa, Hilda. Sinabi ko sa sarili na dahil masyado akong abala sa negosyo. Pero ang totoo ay mas simple, wala nang iba na katulad mo. Ang bigat ng mga salita niya ay nanatili sa pagitan namin na parang bato sa tahimik na tubig. 48 taon ng kalungkutan, ng pagbuo ng pader sa paligid ng puso, ng panonood sa babaeng minahal niya na nabubuhay kasama ng iba. Terry, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Paano mo hihingi ng tawad sa buong buhay ng paghihiwalay na hindi natin pinili? Hindi kita sinisisi, sabi niya ng mabilis. Tama ang desisyon mo. Mabuting tao si Dante. Minahal ka niya ng paraang deserve mo at nandyan siya nang hindi ko kaya. Nagkaroon ako ng kapayapaan sa bagay na yun. Nagkaroon ka ba? Tanong ko ng mahina. Dahil ang lalaking pinagtatrabahuhan ko nitong mga linggo ay hindi mukhang mapayapa sa kahit ano. Humigpit ang panga ni Terence. Binago ako ng aksidente. 5 taon na ang nakalipas, hawak ko pa ang pantasya na baka balang araw magkita ulit tayo. Na baka may second chance.
Tapos nagising ako sa hospital bed, paralisado mula sa baywang pababa, at na-realize ko kung gaano ako kainganyo. Ano ang maiaalok ko sa'yo ngayon? Isang sira na lalaki sa wheelchair. Tama na, tumayo ako ng bigla, galit na sumiklab sa dibdib. Tama na. Sa tingin mo ba mababaw ako na mas mahalaga ang mga paa mo kaysa sa puso mo? Sa tingin mo ba ganun ako klaseng babae na aalis sa taong pinahahalagahan ko dahil kailangan niya ng tulong imbes na makapagbigay? Mukhang nagulat siya sa tindi ko. Hilda, minahal kita, Terry. Hindi ang potensyal na yaman mo, hindi ang malalaking plano mo para sa future. Minahal ko ang binatang nagdadala ng wildflowers dahil hindi niya kayang bumili ng rosas. Ang binatang yumakap sa akin nang umiiyak ako dahil sa pag-inom ng tatay ko. Ang binatang naniniwala sa pangarap ng buong tapang na hindi ko maiwasang maniwala rin. Umiiyak na ako noon. 48 taon ang pinigilan na emosyon na tumutulo na parang tubig sa nasirang dam. At kung nandyan pa rin ang binatang iyon kahit saan, kung gayon ang iba ay detalye lang. Inabot ni Terence ang kamay ko at pinayagan ko siyang hawakan. Mas matanda na ang mga daliri niya, may age spots at mas payat kaysa naalala ko. Pero ang haplos niya ay nagdudulot pa rin ng kuryente sa ugat ko. Nandyan pa rin siya, sabi niya ng mahina, nakabaon sa maraming sama ng loob at pagkabigo. Pero nandyan pa rin. Ang tanong ay, ano ang gagawin natin ngayon? Tumingin ako sa paligid ng conservatory sa buhay ng karangyaan na binuo niya sa paligid niya. Tapos tumingin ulit sa mukha niya, naghahanap ng sagot sa tanong na natakot akong itanong. Masaya ka ba, Terry? Talagang masaya? Tahimik siya ng matagal. Matagumpay ako. Respetado. May pera akong higit pa sa magagamit sa 10 buhay. Huminto siya. Pero masaya? Hindi. Hindi ko naalala ang tunay na kasiyahan mula nang iwan kita sa train platform na yon. Kung gayon siguro, sabi ko ng maingat, oras na para itigil ang pagpaparusa sa sarili dahil sa mga desisyon na ginawa natin noong iba pa tayo. Siguro oras na para tingnan kung ano ang kayang buuin ng mga taong tayo ngayon. Dinala ni Terence ang kamay ko sa labi niya at hinalikan ng marahan. Handa ka bang subukan? Hindi bilang nurse ko, kundi bilang anuman ang kayang maging natin sa isa't isa. Naisip ko si Harleen, ang malamig na bahay kung saan hindi na ako welcome. Naisip ko ang malungkot na apartment na pinaplano kong hanapin, ang paggugulang natitirang taon sa pag-iisa. Tapos tumingin ako sa lalaking minahal ako ng tapat sa loob ng halos 5 dekada, kahit mula sa malayo. Opo, bulong ko. Gusto kong subukan. Pero kahit na lumabas ang mga salita, alam ko na hindi madali ang landas natin. May sasabihin si Harleen tungkol sa arrangement na to, at duda ako na magiging congratulatory ito. Ang anak ko ay hindi kailanman nag-apruba sa anumang bagay na nag-aalis ng atensyon mula sa sariling pangangailangan at sigurado akong hindi niya aprubahan ang paghahanap ulit ng pag-ibig ng ina niya. Ang isipin ang reaksyon ni Harleen ay nagpapaikot sa tiyan ko sa pagkabalisa. Pero sa unang pagkakataon sa mga linggo, marahil taon, may nararamdaman din akong iba. Pag-asa. Siguro hindi pa huli para sa second chances. 3 linggo pagkatapos ng aming pag-amin sa conservatory, hiniling ni Terry na lumipat ako sa master wing ng bahay. Hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang kompanyon niya. Kakaiba ang pakiramdam ng salitang iyon sa dila ko nang ulitin ko sa sarili. Companion. Mas makabuluhan kaysa empleyado, pero hindi pa kasing binding ng mga salitang pinangarap natin noon. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, sabi niya habang nagdi-dinner sa mas maliit na dining room na ginagamit na namin imbes na ang formal. Pero Hilda, gusto kong malaman mo na hindi to tungkol sa kaginhawahan o kalungkutan. Tungkol to sa buhay na dapat sana ay nabuhay na natin noon pa. Inilagay ko ang tinidor, bigla nawala ang gana. Terry, may sasabihin ako tungkol kay Harleen. Naging seryoso ang mukha niya. Ano tungkol sa kanya? Hindi niya alam kung sino ka. Nang hanapin niya tong trabaho para sa akin, nakita lang niya ang pera. Mayamang lalaki na nangangailangan ng alaga. Inang gusto niyang ilabas sa bahay. Wala siyang ideya tungkol sa history natin. Tumango ng dahan-dahan si Terry. At sa tingin mo magkakaproblema siya sa arrangement natin? Tumawa ako pero walang katatawanan. Itinaboy ako ng anak ko 3 linggo pagkatapos ng libing ng tatay niya.
Dalawang bagay lang ang pakialam niya, sariling ginhawa at pera ng iba. Kapag nalaman niyang nakatira ako rito, higit pa sa hard help, isipin niya na hinahabol ko ang mana mo. Gusto mo ba? Tanong niya ng mahina. Nagulat ako. Paano mo natanong iyon? Dahil mahaba ang 48 taon, Hilda. Nagbabago ang tao. At ang yaman ko, tinuro niya ang eleganteng dining room. May paraan niya na baguhin ang pagtingin ng tao sa akin. Tumayo ako ng bigla na saktan. Kung ganun ang iniisip mo sa akin, siguro pagkakamali to. Umupo ka. Malambot pero matibay ang boses niya. Kailangan ko lang itanong. Nasunog na ako noon ng mga taong nagsabing mahal nila ako, pero talagang mahal ang bank account ko. Kailangan kong marinig na sinasabi mo. Nanatili akong nakatayo, nakapamiwang. Sabihin kung ano. Na hindi mo gusto ang pera ko. Na nandito ka dahil sa kung sino ako, hindi sa kung ano ang meron ako. Hindi ko na dapat sabihin. Dapat alam mo na. Tumungo si Terry sa kamay niya. Tama ka. Dapat. At sa malalim, alam ko. Pero Hilda, kailangan mong intindihin, kapag may ganitong dami ng pera, nagsisimula kang magduda sa motibo ng lahat, kahit sa mga pinakamahal mo. Medyo nawala ang galit ko. Ganun ba talaga ang nabuhay mo sa mga taon na yon? Walang tiwala sa kahit kanino. Pretty much. Tumungo siya sa kamay niya. Malungkot na paraan ng pamumuhay, pero mukhang mas ligtas kaysa masaktan ulit. Umupo ulit ako, pinag-aaralan ang mukha niya. Ang mga linya sa paligid ng mata. Ang paraan ng pagbaba ng sulok ng bibig. Ito ang ginawa ng tagumpay ng walang pag-ibig sa kanya. Ginawa siyang suspicious, isolated na lalaki na nagdududa kahit sa pinakadalisay na emosyon. Para sa record, sabi ko ng mahina, hindi ko gusto ang pera mo. Iwan mo na sa charity ang bawat sentimos kung iyon ang magpapasaya sa'yo. May pension ako at maliit na retirement mula sa ospital kung saan ako nagtrabaho bago ipanganak si Harleen. Hindi malaki pero nabuhay na ako sa mas maliit. Lumitaw ang ginhawa sa mukha niya. Pasensya na kailangan kong itanong. Huwag humingi ng tawad. Huwag na lang ulitin. Kinuha ko ang tinidor at kumain ng salmon na inihanda ni Patricia. Ngayon tungkol kay Harleen. Kapag nalaman niya to, magkakagulo. Kailangan mong maging handa. Humigpit ang ekspresyon ni Terry. Anong klaseng gulo? Siguro hihingin niya ang intensyon mo. Baka magbanta na magdemanda, sabihing sinasamantala kita. Baka subukan pa akong palayasin sa bahay. Hayaan niyang subukan. May bakal sa boses niya na nagtayo ng business empire niya. Bahay ko to, Hilda. Walang nagsasabi kung sino ang pwede kong anyayahan na tumira rito. Gusto kong ibahagi ang kumpiyansa niya, pero mas kilala ko ang anak ko. Maaaring maging malupit si Harleen kapag naramdaman niyang nanganganib at sigurado akong manganganib siya sa development na to. Tumunog ang cellphone ko, nag-interrupt sa iniisip. Pangalan ni Harleen ang lumabas sa screen at nag-ikot ang tiyan ko. Pag-usapan na, bulong ko, ipinakita kay Terry ang display. Sagutin mo, sabi niya. Tapusin na natin to. Pinindot ko ang accept. Hello, Harleen. Nay. Matigas ang boses niya na may halos kontroladong galit. Kakausap ko lang si Ref Reyes mula sa simbahan. Sabi niya nakita ka sa grocery kasama ng lalaking nasa wheelchair at mukhang close na close kayo. Isinara ko ang mata. Sa maliit na bayan na to, syempre may makakakita at magre-report kay Harleen. Kahapon, nag-grocery kami ni Terry at sinigla niya na bumili ng ingredients para sa chocolate cake na na-miss ko mula pagkabata. Sa mata ng iba, siguro mukhang mas intimate kaysa employer-employee. Terence Hernandez ang pangalan niya, sabi ko ng maingat. Siya ang pinagtatrabahuhan ko. Pinagtatrabahuhan o pinagtatrabaho? May akusasyon ang boses ni Harleen. Dahil sabi ni Ref Reyes, mukhang masyadong cozy para sa professional relationship. Tinuro ni Terry na ibigay ang phone at umiling ako. Laban ko to, Harleen, 68 anyos na ako. Sa tingin mo ba hindi ko kayang magpigil sa sarili? Nakikipag-sex ka ba sa kanya? Diretso ang tanong na parang sampal. Wala kang pakialam doon. May pakialam ako kung ikinakahiya mo ang family name natin.
Hindi pa malamig ang libingan ni Daddy at ikaw, naghahabol ka na sa unang mayamang lalaki na nagbigay ng atensyon sa'yo. Mainit na galit ang dumaloy sa akin. Paano mo nasabi yon? 2 buwan pa lang mula nang mawala ang tatay mo at nagluksa ako ng maayos. Pero hindi ako patay, Harleen. Pwede akong magkaroon ng companionship. Companionship? Malamig na tawa ni Harleen. Ganun na ba natin tinatawag ang paghukay ng ginto ngayon? Maputla na sa galit ang mukha ni Terry. Tinuro niya ng mas malakas ang phone. At sa pagkakataong to, ibinigay ko. N. Santos, sabi niya, malamig na boses. Terence Hernandez ito. May ilang bagay na kailangan mong intindihin. Naririnig ko ang gulat na katahimikan ni Harleen sa kabilang linya. M. K. Hernandez, hindi ko po alam na nandyan po kayo. Malinaw. Ngayon, makinig ka ng mabuti dahil isang beses ko lang sasabihin to, ang nanay mo ay hindi gold digger. Hindi niya ikinakahiya ang kahit kanino at sigurado akong hindi siya naghahabol sa akin. Kung mayroon man, ako ang humahabol sa kanya. Sir, siguro po ay may maling unawa. Ang tanging maling unawa, putol ni Terry, ay ang paniniwala mo na may karapatan kang makialam sa personal na buhay ng nanay mo. Siya ay grown woman na kayang magdesisyon kung sino ang makakasama niya, pero vulnerable siya ngayon. Naglulungkot siya at siguro hindi siya malinaw ang pag-iisip. Ang nanay mo ay isa sa pinakamalakas at malinaw na pag-iisip na babaeng nakilala ko. Ang katotohanan na hindi mo ito nakikita ay nagsasabi ng higit tungkol sa iyo kaysa sa kanya. Tahimik sa kabilang linya ng ilang segundo. Nang magsalita ulit si Harleen, iba na ang tono, mas matigas, mas kalkulado. M. E. Hernandez, naunawaan ko po ang pag-aalala niyo sa nanay ko, pero sana po ay maintindihan niyo ang concern ko. Marami na siyang pinagdaanan at gusto ko lang siguraduhin na hindi siya sinasamantala. Ang tanging taong sumamantala sa nanay mo kamakailan, sabi ni Terry ng mahina, ay ikaw. Isa pang katahimikan. Gusto kong makipagkita sa inyo, Jing E. Hernandez, para pag-usapan ng maayos ang sitwasyon. Tumingin si Terry sa akin, taas ang kilay. Tumango ako ng may pag-aalinlangan. Mas mabuti nang harapin ng direkta kaysa hayaang magplano si Harleen ng pribado. Sige, sabi ni Terry. Bukas ng hapon, 2:00. Nandito ako. Binaba ni Harleen nang walang paalam. Ibinigay ni Terry ang phone ko, matigas ang panga sa galit. Well, ganoon na nga ang inaasahan. Naupo ako ng malalim, bigla na pagod. Susubukan niyang ibalik mo ako laban sa'yo. Sasabihin niyang minanipula kita, na plano ko to. Hayaan niyang subukan. Inabot ni Terry ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Hilda, kailangan mong intindihin to, hindi ako nakaligtas ng 48 taon sa negosyo dahil madaling manipulahin. At sigurado akong hindi ko naitayo ang imperyong to sa pagpayag sa iba na sabihin kung sino ang pwede kong mahalin. Maaaring maging mapanghikayat siya kapag gusto niya at matigas ako kapag kailangan. Pinisil niya ang kamay ko. Ang anak mo ay hindi nakakatakot sa akin. Ang tanging nakakatakot sa akin ay ang isipin na mawawala kita ulit. Nang gabing yon, humiga ako sa kama, nakatitig sa kisam, kinatatakutan ang confrontation sa kinabukasan. Alam ko na darating si Harleen na armado ng mga argumento para maglagay ng wedge sa pagitan namin ni Terry. Ipininta niya ako bilang desperadong biyuda na nananamantala sa malungkot at may kapansanan na lalaki. Kukwestiyonin niya ang motibo ko, ang timing, ang karapatan ko mismo na maghanap ng kaligayahan ulit. Pero habang natutulog ako, hinawakan ko ang mga salita ni Terry. Ang tanging nakakatakot sa akin ay ang isipin na mawawala kita ulit. Bukas, malalaman ko kung totoo ba yon. Dumating si Harleen eksakto 2:00, nakasuot ng pinakamabuting itim na suit na parang pupunta sa business meeting imbes na bumisita sa ina. Mula sa bintana, pinanood ko habang bumaba siya sa kotse, pinapakinis ang saya at tinitingnan ang itsura sa side mirror. Kahit mula sa malayo, nakikita ko ang kalkulasyon sa galaw niya, ang pag-square ng balikat na parang sundalo na naghahanda sa laban. Sinigla ni Terry na sa study niya kami magkita imbes sa mas komportableng sitting room. Kung gusto niyang gawing business negotiation to, sabi niya, kung gayon sa ganoong termino natin siya haharapin. Pinapasok si Harleen ni Patricia. At naramdaman ko ang pag-ikot ng tiyan nang walisin ng mata ng anak ko ang kwarto. Kinukuha ang mahal na muebles, original artwork,
malaking mahogany desk na siguro mas mahal pa kaysa sa kotse ng karamihan. Halos makita ko ang dollar sign sa pupils niya. N. Hernandez. Inabot ni Harleen ang kamay ng may practiced grace. Salamat po sa pagpayag na makipagkita. Maikling hinawakan ni Terry ang kamay, neutral ang ekspresyon. N. Santos, maupo ka. Umupo si Harleen sa leather chair sa harap ng desk ni Terry, pinag-cruise ang binti at ipinahinga ang kamay sa kandungan. Mukha siyang successful real estate agent. Lahat polished confidence at professional charm. Ako lang ang makakakita ng tensyon sa panga niya, bahagyang panginginig ng daliri. Sana po ay naunawaan niyo na nandito lang ako dahil sa concern sa nanay ko. Simula niya, mainit ang boses na may false sincerity. Marami na po siyang pinagdaanan kamakailan at nag-aalala ako na baka gumagawa siya ng desisyon base sa emosyon imbes na lohika. At anong desisyon ang tinutukoy mo? Tanong ni Terry ng mahinahon. Tumingin si Harleen sa akin tapos bumalik kay Terry. Well, ang living arrangement na to, halimbawa. Napaka-unusual para sa caregiver na lumipat sa personal quarters ng employer. Nagpapataas yan ng mga tanong tungkol sa nature ng relasyon nyo. Anong klaseng tanong? Nanatiling kalmado ang boses ni Terry pero naririnig ko ang bakal sa ilalim. Mga tanong tungkol sa boundaries, sa appropriate professional conduct. Lumapit ng bahagya si Harleen. M. Hernandez, sigurado akong mabuting tao kayo, pero vulnerable ang nanay ko ngayon. Nagdadalamhati siya. Financially insecure siya, at baka nalilito niya ang pasasalamat sa ibang damdamin. Nag-init ang pisngi ko. Harleen, sapat na. Okay lang, Hilda. Hindi inalis ni Terry ang tingin sa anak ko. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ni Emma Santos. Nagbigay si Harleen ng warning look sa akin, tapos bumalik kay Terry ng may renewed confidence. Sinasabi ko na ang nanay ko ay palaging medyo impressionable. Nakikita niya ang pinakamabuti sa tao, minsan sa kanyang kapahamakan. At sa kasalukuyang estado niya, baka hindi siya malinaw ang pag-iisip tungkol sa implications ng sitwasyon. Ang implications ay ano eksakto? Well, obvious concern kung ano ang iisipin ng tao. Isang biyuda na lumipat kasama ng mayamang lalaki agad pagkatapos ng kamatayan ng asawa. Hindi maganda ang itsura. Naging concerned at caring ang tono ni Harleen na nagpanginig sa balat ko. At saka may tanong kung ano ang mangyayari kapag natapos ang arrangement na to. May iwan ba ang nanay ko na wala ulit? Kailangan ba niyang magsimula ulit? Lumayo si Terry sa wheelchair, ipinahinga ang daliri sa harap niya. Mga kawili-wiling punto. Sabihin mo nga, Junior Santos, ano sa tingin mo ang pinakamabuti para sa nanay mo? Lumiwanag ang mata ni Harleen, akala niya nakahanap siya ng opening. Sa tingin ko dapat siyang umuwi, bumalik sa pamilya kung saan siya nabibilang, kung saan siya makakalulungkot ng maayos at makakapagdesisyon ng rational tungkol sa future niya. At sa pamamagitan ng home, ibig mong sabihin ang bahay na minana mo mula sa tatay mo, ang bahay na pinilit mo siyang iwan. Nagmukhang uncomfortable si Harleen. Malintindihan yon. Emosyonal ako, nakikipagharap sa sariling lungkot. Siyempre, welcome lagi ang nanay ko sa bahay ko. Hanggang kailan? Tanong ni Terry ng mahina. Pasensya, hanggang kailan magiging welcome ang nanay mo? Hanggang sa magdesisyon ka ulit na pabigat siya. Hanggang sa susunod na kailangan mo ng space para sa sariling pamilya. Medyo nahulog ang maskara ni Harleen, nagpapakita ng kalkuladong babae sa ilalim. M. Hernandez, sa tingin ko hindi niyo po naunawaan ang complexity ng family relationships. O, naunawaan ko ng perpekto. Pinuto ng boses ni Terry ang mga salita niya na parang kutsilyo. Naunawaan ko na itinaboy mo ang nanay mo 3 linggo pagkatapos ilibing ang asawa niya ng 45 taon. Naunawaan ko na binigyan mo siya ng ultimatum. Trabaho o sa kalye. At naunawaan ko na ang tanging dahilan kung bakit ka nandito ngayon ay dahil na-realize mo na baka nakahanap siya ng mas mabuti kaysa sa iniaalok mo. Namula ang mukha ni Harleen. Hindi po, pinoprotektahan ko siya. Tinuturuan siyang maging independent sa pamamagitan ng pagiging homeless. Hindi siya homeless. May option siya tulad ng, pinayagan mo ang 68 anyos na nanay mo na mabuhay sa kahirapan imbes na abalahin ang sarili mo. Pinanood ko ang palitan na maihalo ng kasiyahan at kalungkutan.
Kasiyahan dahil may humawak na sa wakas sa pananagutan ni Harleen sa kalupitan niya. Kalungkutan dahil hindi ang konsensya ng sariling anak ang gumawa niyon, kundi isang estranghero. Nagsisimula nang mag-crack ang professional composure ni Harleen. Hindi niyo po naunawaan. Ang nanay ko, mahirap siya. High maintenance. Inaasahan niya na lahat ay mag-aalaga sa kanya. High maintenance. Hindi na ako nakatiis. Harleen, 2 trabaho ang ginawa ko para mapag-aral kita sa kolehiyo. Inalagaan ko ang tatay mo sa 5 taon ng cancer treatments nang walang reklamo. Nagbabantay ako sa mga anak mo tuwing weekend ng libre, at hindi ako humingi ng kahit ano maliban sa lugar para malungkot sa asawa ko. Smothering mo ako, sumabog si Harleen, tuluyang nahulog ang maskara. Lagi kang humihinga sa liig ko, lagi kang tumutulong, lagi mong pinaparamdam na guilty ako sa pagkakaroon ng sariling buhay. Kaya itinaboy mo ako, sabi ko ng mahina. Binigyan kita ng pagkakataon na tumayo sa sariling paa ng 1 beses. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tinitigan ni Terry si Harleen nang may malamig na pagkasuklam na nagpabalik sa kanya sa upuan. Santos, sabi niya sa wakas. Tapos na po tayo rito. Hintayin niyo. Desperado na ang boses ni Harleen. Hindi niyo po naunawaan kung ano ang pinapasok niyo. Ang nanay ko, may expectation siya. Gusto niya ng kasal, security, legal protections. Hindi lang companionship ang hanap niya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Terry. At paano kung iyon ang hanap niya? Paano kung gusto kong ibigay iyon sa kanya? Biglang tumigil si Harleen. Ano po ang sinasabi niyo? Sinasabi ko na pareho kaming matanda ng nanay mo at kayang magdesisyon tungkol sa relasyon namin. Kung mananatili to sa ganito o magiging higit pa ay wala sa concern mo. Higit pa? Halos bulong na ang boses ni Harleen. Kinuha ni Terry mula sa drawer ng desk ang maliit na velvet box, pareho nang ipinakita niya sa akin sa conservatory na may pilak na singsing mula sa kabataan natin. Ang nanay mo at ako ay may history na nauna pa sa tatay mo, nauna pa sa'yo, nauna pa sa lahat ng akala mong alam mo tungkol sa buhay niya. Tinitigan ni Harleen ang box na parang makamandag na ahas. Anong klaseng history? Yung mahalaga, sabi ni Terry ng simple. Minahal namin ang isa't isa noon ng napakalalim. Pinaghiwalay kami ng mga pangyayari pero hindi nito sinira ang nararamdaman namin. At ngayon, 48 taon pagkatapos, may pagkakataon kaming tingnan kung totoo ba ang meron kami noon na kayang mabuhay sa panahon at pagbabago. Pinag-uusapan niyo ang kasal. Flat at walang emosyon ang boses ni Harleen. Pinag-uusapan ko ang pamumuhay ng buhay na dapat sana ay nabuhay na natin noon pa. Tumingin si Harleen sa akin, ang mata ay nag-aapoy sa galit na hindi ko pa nakita. Ito ang dahilan kung bakit mo kinuha tong trabaho, di ba? Alam mo kung sino siya. Plano mo tong buong bagay. Hindi, sabi ko ng matibay. Wala akong ideya na si Terry yun nang sagutin ko ang job listing. Akala ko patay na siya o kasal o naninirahan sa kabilang panig ng mundo. Ang huling inaasahan ko ay makita siya sa wheelchair sa bahay na to. Terry. May lason ang boses ni Harleen. Tinawag mo siyang Terry? Yun ang pangalan ko, sabi ni Terry ng kalmado. Terrence ang tawag ng business associates ko. Terry ang tawag ng mga taong mahal ko. Biglang tumayo si Harleen, nag-scrape ang upuan sa hardwood floor. Baliw kayo. Baliw kayong pareho. Sa tingin niyo ba kaya niyong balikan kung saan kayo tumigil 48 taon na ang nakalipas? Sa tingin niyo ba kaya niyong burahin ang buong buhay? Hindi namin sinusubukang burahin ang kahit ano, sabi ko. Sinusubukan naming buuin ang bago mula sa natira. Ano naman si Daddy? Ano ang kasal niyo, ang pamilya, lahat ng itinayo niyo? Mabuting tao ang tatay mo, at minahal ko siya, pero si Terry ang first love ko. At ang ilang bagay ay hindi talaga natatapos. Tumingin si Harleen sa amin ng lumalaking gulat. Ginamit ka niya, Nay. Hindi mo ba nakikita? Malungkot siya at may kapansanan at convenient ka. Kapag napagod siyang maglaro ng bahay-bahayan, ilalabas ka ulit sa kalye. Sapat na. Parang latigo ang boses ni Terry. Hindi mo pwedeng sabihin ang nanay mo ng ganun sa bahay ko. Bahay mo. Malamig na tawa ni Harleen.
Pag-usapan natin ang bahay mo, pera mo, kapangyarihan mo. Yun talaga ang tungkol dito, di ba? Binuksan ulit ni Terry ang drawer at kinuha ang makapal na legal document. Dahil mukhang concern ka sa pera, siguro dapat mong malaman na na-update ko na ang will ko. Lahat ng pag-aari ko ay pupunta sa charity. Children's Hospital, Homeless Shelter, Animal Rescue Foundation. Hindi man lang magmamana ang nanay mo ng kahit sentimos mula sa akin. Tinitigan ni Harleen ang document, pumuti ang mukha. Ano po? Sinabi ko sa kanya na gawin yon, sabi ko ng mahina. Hindi ko gusto ang pera niya, Harleen. Hindi ko kailanman gusto. Gusto ko siya. May bumagsak sa mukha ng anak ko noon na parang gusali na bigla nawala ng suporta. Sa isang sandali, mukha siyang batang sumisilong sa kama ko kapag may bagyo, takot at nalilito at desperadong nangangailangan ng aliw. Pero bigla nang bumalik ang maskara, mas matigas at malamig kaysa dati. Sige, sabi niya, malamig na boses. Sige, itapon mo ang buhay mo sa pantasya mula 50 taon na ang nakalipas. Pero huwag kang umiyak sa akin kapag gumuhulaha. Lumakad siya patungo sa pinto, tapos tumigil na may kamay sa handle. At huwag mong asahan na nandito ako para pulutin ang mga piraso kapag tapos na siya sa iyo. Nagsara ang pinto ng malakas na nag-vibrate ang mga bintana. Kami ni Terry ay nanahimik ng ilang minuto, nakikinig sa tunog ng pagsisimula ng kotse ni Harleen at pag-alis. Sa wakas, inabot ni Terry ang kamay ko sa ibabaw ng desk. Okay ka lang ba? Naisip ko ang tanong, sinusubok ang emosyon ko na parang sinusuri ang masakit ng ngipin. Okay ba ako? Kakadisenyo lang ng anak ko, inakusahan ako ng pagiging gold digger at tanga, at umalis na may intensyong hindi na bumalik. Pero sa unang pagkakataon sa mga buwan, marahil taon, nakaramdam ako ng kalayaan. Opo, sabi ko, nagulat sa sarili kung gaano katatag ang boses. Sa tingin ko okay ako. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa parehong conservatory kung saan una naming inamin ang nakaraan. Pero lahat ay nagbago. Ang umaga na sinagsasalamin na dingding ay tumama sa simple gold band sa kaliwang kamay ko. Hindi ang malaking diamante na minsan pangako ni Terry na papalitan ang pilak na singsing, pero mas mabuti. Isang bagay na pinili ng mga taong naging tayo imbes na pangarap ng kung sino ang akala natin. Nagpakasal kami ng tahimik 3 linggo na ang nakalipas na may saksi ilang na sina Patricia at lawyer ni Terry. Hindi ang grand wedding na naisip ko noong 20 anyos, pero perfect sa simplicity nito. 2 taong nagbalik sa isa't isa laban sa lahat ng posibilidad, nangangako na gugulin ang natitirang oras ng sama-sama. Enrique Hernandez, sabi ni Patricia nang pumasok sa conservatory na may karaniwang brisk efficiency. Pero nahuli ko ang maliit na ngiti na sinubukan niyang itago. Kahit si Patricia, matigas at practical, ay naglambot sa unlikely romance namin. May bisita po sa front door na humihingi na makita kayo. Nag-ikot ang puso ko. Inaasahan ko na ang bisitang to sa loob ng mga buwan, mula nang lumabas ang wedding announcement sa local paper. Nanahimik si Harleen mula sa malagim na confrontation sa study ni Terry. Pero alam ko na narinig niya ang balita. Sa maliit na bayan na to, alam ng lahat ang negosyo ng lahat. Sino? Tanong ko. Kahit alam ko na. Ang anak niyo po, ma'am. Mukhang upset siya. Nakita ko si Terry sa study niya, nagre-review ng quarterly reports, para sa foundation na itinatag niya para pamahalaan ang charitable giving. Tumingala siya nang pumasok ako, agad nabasa ang tensyon sa mukha ko. Nandito siya, sabi ko ng simple. Inilagay ni Terry ang papeles at lumiko ang wheelchair patungo sa akin. Gusto mo bang ako ang humawak nito? Hindi, anak ko siya. Ako ang kakausap. Pero gusto kong nandyan ka kung okay lang sa'yo. Siyempre. Nakita namin si Harleen sa formal living room, nakaupo sa gilid ng velvet settee na parang handa ng tumakbo anumang oras. Payat siya kumpara noong huli ko siyang makita, at may dark circles sa ilalim ng mata na hindi maitago ng makeup. Mas matanda siya, mas marupok, at sa isang sandali, nagising ang maternal instinct ko. Harleen, neutral ang boses ko, hindi welcoming ni hostile. Nay, tumayo siya, yumakap sa sarili ng defensive. Congratulations sa kasal nyo. Narinig ko maganda raw. Maganda nga. Umupo ako sa upuan sa harap niya, inilagay ni Terry ang wheelchair sa tabi ko. Simple, pero maganda.
Naglakbay ang mata ni Harleen sa magkadikit naming kamay sa matching gold bands na suot namin. Totoo nga. Nagpakasal ka talaga sa kanya. Ginawa ko. For better or worse, richer or poor, in sickness and in health, lahat ng vow, lahat ng pangako. May edge sa boses niya, bitterness na nagpapasakit sa puso ko. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Akala ko talaga babalik ka pagkatapos maubos ang novelty, pagkatapos ma-realize mo kung ano ang iniwan mo. Akala ko uwi ka. Ito na ang tahanan ko ngayon, kasama siya. Tumingin siya kay Terry nang may halos nakatagong sama ng loob. Kasama ng lalaking halos hindi mo nakilala. Kilala ko siya ng higit pa sa akala mo, sabi ko ng mahina. At higit sa lahat, kilala ko na ang sarili ko ng higit pa kaysa 6 na buwan na ang nakalipas. Tahimik si Harleen ng matagal, nakatitig sa Persian rug sa ilalim ng paa. Nang tumingala ulit siya, may ningning ng luha sa mata. Nag-iisip ako tungkol sa sinabi mo tungkol kay Daddy at first love mo at mga bagay na hindi talaga natatapos. Humugot siya ng malalim. Tiningnan ko ang mga papeles ni Daddy pagkaalis mo. May nakita akong mga sulat. Nahinto ang hininga ko. Anong klaseng sulat? Love letters kay isang Jennifer. Mula 2 taon bago siya namatay. Halos bulong ang boses ni Harleen. May affair siya, Nay. Sa loob ng hindi bababa sa 2 taon, siguro mas matagal. Tumama ang mga salita na parang pisikal na suntok. Si Dante, ang matatag at tapat na Dante ko, ay naging hindi tapat. Habang inaalagaan ko siya sa sakit niya, habang hinahawakan ang kamay niya sa chemotherapy, at nagpapanggap na hindi napapansin ang pagpayat niya, nagsusulat siya ng love letters sa ibang babae. Pinisin ni Terry ang kamay ko, nagbibigay ng suporta, nagpapanatili sa akin. Pasensya na, dagdag ni Harleen. Alam ko masakit, pero sa tingin ko dapat mong malaman na siguro, hindi perpekto ang kasal niyo gaya ng paniniwala ko palagi. Isinara ko ang mata, pinoproseso ang revelation. Dapat sinira nito ako. Dapat nagpaduda sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa buhay namin ni Dante. Sa halip, naramdaman ko ang hindi inaasahang bagay. Kaluwagan. Salamat sa pagsabi, sabi ko sa wakas. Nagulat si Harleen. Hindi ka galit. Malungkot ako, disappointed, pero hindi galit. Naisip ko kung paano ipaliwanag ang nararamdaman ko. Mabuting tao ang tatay mo na gumawa ng ilang maling desisyon. Hindi nito binubura ang mabuting taon na magkasama kami. Pero nagbibigay ito ng perspective. Anong klaseng perspective? Ang perspective na siguro, hindi ko kailangang iutang ang buong buhay ko sa memorya niya. Siguro hindi ako dapat makonsensya sa paghahanap ng kaligayahan ulit. Umiiyak na si Harleen noon, tumutulo ang luha ng hindi pinipigilan. Naiinggit ako sa'yo, Nay. Sobrang galit na kaya mong mag-move on magsimula ulit. Maging masaya. Hindi ko maintindihan kung paano mo nakalimutan ng ganoon kadali si Daddy. Hindi ko siya nakalimutan. Hindi ko kailanman makakalimutan. Pero hindi rin ako pwedeng manatiling nagyelo sa lungkot habang buhay. At ginawa ko pang mas masahol sa pamamagitan ng pagtaboy sa'yo. Tuluyang nabali ang boses ni Harleen. Nasaktan ako, galit sa affair, at nilabas ko sa'yo. Sinisi kita sa hindi pagiging sapat para mapanatili siyang tapat, tapos sinisi kita sa pagiging sobra kapag kailangan mo ng suporta. Sa wakas ay nag-click ang mga piraso ng pag-ugali ng anak ko. Ang biglaang lamig pagkatapos ng libing ni Dante, ang malupit na ultimatum, ang desperadong pangangailangan na kontrolin ang buhay ko. Hindi pinoprotektahan ni Harleen ang sarili mula sa lungkot ko. Nalulunod siya sa sariling galit at disappointment. Oh, anak. Tumayo ako at umupo sa tabi niya sa settee. Dapat sinabi mo sa akin. Paano ko masasabi? Paano ko sasabihin sa'yo na ang perfect husband mo ay may ibang babae? Na lahat ng pinaniwalaan mo tungkol sa kasal niyo ay kasinungalingan. Hindi lahat kasinungalingan, sabi ko ng marahan. Ang unang mga taon ay totoo. Totoo ang pag-ibig kahit nagbago sa paglipas ng panahon. At ikaw ang totoo. Ang pinakamabuti na lumabas sa kasal na iyon. Sumandal si Harleen sa akin. At sa unang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman ko ulit siyang anak ko imbes na estranghero na pamilyar ang mukha. Napakasama ko sa'yo, bulong niya. Nasaktan ka. May pagkakaiba iyon.
Mapapatawad mo ba ako? Tumingin ako kay Terry sa kabilang kwarto, nanonood sa amin ng may tahimik na pag-unawa. Tumango siya ng bahagya, hinihikayat akong sundin ang puso ko. Pinapatawad kita, sabi ko. Pero hindi na pwedeng bumalik sa dati ang lahat. Hindi na ako pareho ng tao noong 6 na buwan na ang nakalipas. At ikaw rin hindi. Humiwalay si Harleen para tingnan ako. Ano ang ibig sabihin yon? Ibig sabihin kung gusto mong maging bahagi ng buhay ko, kailangan mong tanggapin ang mga desisyon ko, lahat. Kailangan mong igalang ang kasal ko, ang asawa ko, at ang karapatan ko na maging masaya. At kung hindi mo kaya, magmamahalan tayo mula sa malayo. Hindi ko papayagang kahit sino, kahit ikaw, iparamdam sa akin na nakakahiya ang buhay na binubuo ko. Tahimik si Harleen ng matagal. Pinag-iisipan ang mga salita ko. Sa wakas, tumingin siya kay Terry. May utang na loob din ako sa iyo ng tawad. Sabi ko ang mga pangit na bagay tungkol sa iyo, tungkol sa relasyon niyo ni Mama. Mali ako. Tumango ng magalang si Terry. Ang lungkot ay nagpapasabi sa atin ng mga bagay na hindi natin ibig sabihin. Mahal mo ba talaga siya? Buong-buo, sabi ni Terry nang walang pag-aalinlangan. Minahal ko siya sa loob ng 48 taon. Ang pagkakita ulit sa kanya ay ang pinakadakilang regalo na natanggap ko. Tumingin si Harleen sa amin, pinag-aaralan ang paraan ng paglambot ng mata ni Terry kapag tumitingin sa akin. Ang paraan ng paghahanap ng kamay ko kapag kinakabahan o excited ako. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon niya. Nakikita ko, sabi niya nang may pagkamangha. Ang paraan ng pagtingin niyo sa isa't isa, parang kayo lang ang dalawang tao sa mundo. Minsan ganun ang pakiramdam, inamin ko. Tahimik ulit si Harleen, tapos tinanong, masaya ka ba, Nay? Talagang masaya? Naisip ko ang tanong, ang buhay na binuo ko sa bahay na to kasama ng lalaking to. Ang tahimik na umaga na magkasamang nagbabasa sa conservatory, ang paraan ni Terry na nagdadala pa rin ng wildflowers mula sa hardin dahil naaalala niyang paborito ko iyon. Ang contentment na nararamdaman ko kapag natutulog sa tabi niya tuwing gabi, alam na kahit gaano katagal ang natitira, ginugugol namin ito ng sama-sama. Opo, sabi ko. Masaya ako. Tumango ng dahan-dahan si Harleen tapos tumayo. Kung gayon siguro kailangan kong matutong maging masaya para sa iyo. Ibig sabihin gusto kong subukan. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo kung papayagan mo. Gusto kong makilala si Terry bilang asawa mo imbes na employer mo. At gusto kong bumawi sa mga buwan na sinayang ko sa pagiging galit, naiinggit at malupit. Tumayo ako at niyakap siya. Talagang niyakap ng mahigpit sa unang pagkakataon mula sa libing ni Dante. Gusto ko iyon ng husto. Nang humiwalay si Harleen, tumingin siya sa paligid ng eleganteng living room tapos bumalik sa akin. Totoo nga, ito na ang tahanan mo. At totoo ngang Y. Hernandez ka na? Nga. Ngumiti siya. Ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya sa mahigit 1 taon. Magiging sanayin pa, pero Nay, deserve mo to, deserve mong mahalin, alagaan at medyo ma-spoil. Pasensya na kung matagal bago ko nakita iyon. Pagkaalis ni Harleen, nangako na tatawag siya agad at tinanong kung pwede niyang dalhin ang mga anak para makilala ang bagong step-grandfather nila. Kami ni Terry ay naupo sa hardin. Nanonood sa paglubog ng araw na nagpipinta sa langit ng gold at rose. Sa tingin mo ba seryoso siya? Tanong ko tungkol sa pag-rebuild ng relasyon. Sa tingin ko anak siya ng nanay niya, sabi ni Terry. Ibig sabihin mas malakas at mapagpatawad siya kaysa sa iniisip niya. Sumandal ako sa upuan, iniiwan ang huling tensyon sa balikat. Sa unang pagkakataon sa mga taon, parang lahat ng piraso ng buhay ko ay nagkakasundo na. Terry, salamat sa paglaban para sa atin, sa hindi pagsuko kapag naging komplikado. Dinala niya ang kamay ko sa labi at hinalikan ng marahan. Salamat sa pagkuha ng chance sa lumang pag-ibig kasama ng mas lumang lalaki. Sa pagtingin lampas sa wheelchair at sa mga pader na binuo ko sa paligid ng puso ko. Magandang Peres tayo, di ba? Pinakamabuting Peres, sabi ni Terry. Yung alam kung gaano kahalaga ang pag-ibig at hindi sayangin ang oras sa pagiging pabaya rito. Habang nagsisimulang lumitaw ang mga bituin sa madilim na langit, naisip ko ang paglalakbay na nagdala sa akin dito. Ang sakit ng pagkawala ni Dante, ang kahihiyan ng pagkataboy ng sariling anak, ang takot sa pagsisimula ulit na wala kundi alaala at pride.
Pero minsan, na-realize ko, kailangan mong mawala ang lahat para mahanap ang talagang hinintay mo noon pa. At minsan ang pag-ibig na akala mo na wala na magpakailanman ay naghihintay lang ng matyaga na umuwi ka. Ngayon, gusto kong malaman mula sa inyo na nakikinig sa kwento ko. Ano ang gagawin niyo kung kayo ang nasa lugar ko? Nakaranas na ba kayo ng katulad nito? Magkomento sa baba. At samantala, iiwan ko sa final screen ang 2 iba pang kwento na paborito ng channel at siguradong magpapagulat sa inyo. Salamat sa panonood hanggang dito.